Hello guys! So dito na naman tayo sa ibang hobby natin. Sa video na to ngayon, i-unbox natin itong nabili ko sa Shopee, which is the Evo helmet. Gagamitin natin to sa trail natin, sa bike naman. So, kasi tayo, explorer tayo, adventurer. So ngayon sa dirt bike naman, yung mga gears na i-unbox natin. So huwag na natin patagalin. Let's go ahead and unbox this stuff from Evo. Ito pala yung guys, ito pala yung Evo DX7 adventure helmet. So dual sport helmet to. Nabili ko to sa Shopee from, kalimutan ko na yung store. Team Graffiti. So from Team Graffiti sa Shopee. So tingnan nyo na lang guys yung store nila. Actually bumili din ako ng spare visor sa kanila, which is this one. Tingnan natin mamaya. At meron silang pinadala din na clear lens or visor that came with the box. Ito yung sun visor. Yung binili ko palang kulay guys is kulay blue. Kulay blue for my Yamaha WR 1.5. So ito na. At saka pinapadalahan tayo ng Team Graffiti ng freebie, which is t-shirt. I believe this is t-shirt. Yes, t-shirt niya. Ganda. Saka yung sticker. So sticker guys. Thank you very much Team Graffiti for your sticker and the t-shirt. So wala na. So wala nang laman. This is the box. Yan, Evo DX7. Size is extra large. Actually, yung size ko is 60 cm yung circumference ng head ko. Kasi yung pagsukat mo ng size mo dapat is 1 cm above your eyebrow. And then, papaikot mo dito yung metros. So, anong tawag sa Tagalog? Metrosan sa amin yan, sa Bisaya. Basta, sukatin nyo dito head circumference mo. Kung ilang centimeter yun yung sukat mo. So, dito may nakalagay. Sa large is 59 to 60. So, actually, yung circumference ko 60. Pero I moved one size up kasi maglagay pa ako ng bonnet or lining sa ulo ko pag nag-trail na. Kasi pag papawisan ka, at least may papawisan yung yung bonnet. Kung meron man doon sa lining ng helmet, at least konti na lang. So yun ang advantage. So saka pwede ding pantakip doon sa sa ilong, lalo na pag ang trail is dusty. So yes, meron ka ding parang dust mask. Okay, lagyan natin to dito sa baba. So pati itong mga freebies na yan, lagay muna natin ito sa gilid. Tapos ito na yung helmet. I-ano lang natin yung camera, ibaba natin ng konti para makita nyo guys yung ganda ng helmet. Yeah. So iangat natin. Yan, siguro makikita nyo naman yan. Yeah, yun na lang. Or pwede natin iangat ng konti. Medyo magalaw to guys ha. Pero paano ba to? Medyo malalas. Ganyan na lang. Okay naman siguro yan. Makikita nyo na yan. Diba? Alright. There we go. Buksan natin. Ganyan. So, ang ganda. Ang galing. Kasi binalot pa ni Team Graffiti ng ng bubble wrap talaga sa ilalim para maiwasan talaga yung damage ng helmet. So, yes. Thank you very much Team Graffiti for the protection na ginawa nyo. Ayan. So, yun yung helmet guys. Ang ganda ng helmet. Oh, yan, di ba? So, blue. Actually, Yamaha blue to eh. Ito ang nagustuhan ko kasi yung kulay niya is most likely very close to the Yamaha blue. Alright. So, ito yung visor. Visor niya is smoke gray. Originally smoke gray ang nakalagay.
Tapos meron pa ding ditong another visor, partial visor, which can be activated dito sa gilid, yung parang switch na yan. Alright? Okay, so yan. So itong helmet na to is ECE certified R22-05. Ang bigat niya guys is 1.75 kilograms. So medyo mabigat siya compared doon sa mga helmets na mamang mahal. Pero ang ano naman, kagandahan nito is mura lang, around 4,500 lang. Okay, sukat na natin para malaman natin kung talagang sakto ba yung yung nako, ang ingay na guys, maingay na sila sa labas. Kasi may nagtrabaho sa labas eh. So, pasensya na kung maingay yung natin. Sukat na lang natin para malaman natin yung fit, kung sakto ba. Okay, saktong-sakto yung guys, sakto-sakto yung XL sa akin. Yan. Yan. So yan yung XL. Yung pagsukat mo ng helmet guys is dapat pag na-fit mo na, gaganon ka. Kung wala ba siyang play, hindi ba siya gaganyan sa ulo mo. Ito medyo siya, pero sakto lang yung fitment niya. Hindi siya maluwag, hindi din siya masikip. So tamang-tama lang to pag meron na akong bonnet na nakalagay. So it will be a perfect fit for my head size. Kasi yung nakaraan, dati yung HJC ko na helmet is kinuha ko siya ng exact fit talaga sa ulo ko. Kaso nung nalagay na ako ng bonnet, nagiging masikip na siya. So masikip na siya pag ganyan. Parang kinukompress yung yung cheek dito. So nahihirapan ako magsalita. Kaya ito, ang galing, ang ganda ng ang ganda. Ang sukat ko talaga dito is 60. Pero ang kinuha ko is one size up, which is from 61 to 62. Okay? So ngayon guys, ikabit natin yung sun visor. Ano ba yung tawag dyan? Dito sa taas. Ano pa lang? Yung sa dito, kabit natin. Ito. Which is this one. So ang pagkabit nito, pagkabit dito guys is pasok mo lang siya dyan. Ano yun? Parang yan. So parang i-snap mo lang siya, i-snap mo lang. Tapos dito sa gilid meron siyang screw hole. May screw hole siya. Then buksan mo muna to. Meron siyang cover dito na kailangan mong buksan. Ito. So parang lock. Kasi pag hindi mo siya gamitin yung visor, pwede mong ilagay itong lock na to para flawless, seamless siya. Wala siyang opening. Pero pag gamitin mo, kunin mo to, itong lock na to. Okay? So sa kabilang side din, yan ang gawin mo. Yun. Tapos nasaan na yung pang-lock dito kaya? Dito yan eh. Parang ganyan. Oh, ganyan siya. Hanapin muna natin yung free na. Ito lang pala. Ito talagang screw yung pinadala. Hindi siya parang hindi parang yung hand screw lang, but ito talaga yung pang niya, pang lock dito sa gilid. So kailangan mo ng may pinadala silang dalawa, of course dalawa kasi dalawa yung dapat tatlong pinadala ng Evo kasi baka mawala, at least meron ka pang spare. So kailangan natin flathead screwdriver para ikabit natin to.
Okay guys, ito na. Bukan natin ikabit dito sa gilid. Alright, up. Ayan. So, itapat mo lang siya dyan sa butas. Tapos, i-screw mo siya. Ayan. Huwag masyadong mahigpit kasi baka masira yung ano eh, yung thread. Saktong-sakto lang yung higpit dapat. Hindi mahigpit, hindi rin maluwag. Yan. So, ganyan. Nakascrew na siya. Tapos, pag na-screw mo na yan, ibalik mo tong lock na to. Yung lock doon sa ilalim, dito mo na ilagay. Yan. So, natakpan yung screw. Diba? So, sa kabila, ganun din ang gawin mo. I-screw mo siya. Pasok mo muna para di mahirapan kasi hindi siya magnetic eh. Wala siyang magnet. Tapos, itapat mo siya sa butas. Yun. Kailangan mo talaga ng screwdriver sa ganitong ano eh. Okay din siya para smooth yung finish niya, yung output. Yun. Tapos, lagay mo to. Yan. Lagay mo siya. Yun. Ganyan. So, yan na yun. Ito na yung ano, yung final appearance ng DX7 na dual sport helmet, guys. Diba? Ang ganda niya. So, ito, pagbukas mo, ayan. So, parang ganyan na siya. Alright. So, diba? Ang ganda. Ang ganda ng helmet na to. Okay, diba? Wow! So, masayang-masaya ako sa purchase na to eh. Kasi maganda yung kulay, maganda yung belt quality. Sturdy naman siya. Yung fit niya is eksakto lang sa sukat ko. Hindi mahigpit, hindi maluwag. So, I move one size up from large to kinuha ko is extra large, which is 61 to 62 centimeter. Yes, meron pa siyang ano dito, ito. Parang sa chin ano to eh dito. Yung sa chin cover. Yan. So, ito pala. Ganyan yan eh. Dito yan. Yun. Baliktad yata eh. Parang ganyan yata to. Yun. Ang purpose nito guys is para hindi meron siyang proper sealing dito sa ano sa liig or sa chin para hindi papasok yung noise or yung hangin. Sa vent naman, meron siyang opening dito, close or open the vent. Tapos dito sa chin meron din siya. Yan, open, close. Yan, open, then close. So yan. So dalawa dito sa chin ng vent. Dito sa taas isa lang, which is this one. Sa likod yung exit ng vent is ito lang yung dalawa. Right? Tsaka ito, yung dalawa dito sa internal ano. So yun. Yan lang guys ang ano natin. Quick review ng Evo DX7. Ang kulay na to is Glucy Blue. Okay? So gagamitin natin to for our riding both road and on-road kasi dual sports to eh. Itong kagandahan kasi meron siyang shield. Tapos yung look niya is pang off-road. Right? Okay, so antayin nyo lang yung next video ko regarding this one at sa ano natin sa mga trail riding at saka sa riding ng bike natin na WR155. Right? So thank you very much for watching guys. Have a good day until the next video.